Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nakabalik na ng Pilipinas si dismissed Mayor Alice Go ngayong araw, September 6. Pasado 1:00 ng madaling araw kanina nang lumapag sa isang private hangar sa Pasay City ang chartered flight na sinasakyan nila Go kasama sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Francisco Marbil na sila ring sumundo kay Go mula sa Indonesia. Sa aeroplano ay binasahan na ito ng kaso at kinuhanan ng mugshot at fingerprint, saka pinagsuot ng CIDG t-shirt at pinusasan. Pasado 2:00 ng madaling araw, humarap sa isang press conference si DILG Secretary Abalos at PNP Chief Romel Marbil kasama si Go para sagutin ang ilang tanong mula sa media. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, sa PNP CIDG muna magpapalipas ng magdamag si Alice Go. Ang kabuuan ng balitang yan, abangan mamaya live. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na sa ngayon ay wala silang natatanggap ng official request para gawing kapalit ni dismissed Mayor Alice Go ang Australian drug trafficker na si Gregor Johan Haas. Ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, kailangan dumaan sa Department of Foreign Affairs o DFA ang pag-uusap na ito sa pagitan ng dalawang bansa. Si Haas ay naaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Bogo, Cebu noong May 14, 2024 dahil na rin sa red notice ng Interpol bunsod ng tangkang pagpupuslit ng droga sa Indonesia. So, sa kanila lang kami makikinig kung meron silang request na i-forward sa amin. Pero as of right now, wala pa pong request na ganon. Hataw Balita ngayon. Kasunod naman ng pagkakahuli kina Sheila Go at Alice Go, nagpahayag na rin ng kagustuhang sumuko sa otoridad ang kanilang kapatid na si Wesley Go. Ito ang ipinahayag ng legal counsel ng dating alkalde na si Attorney Stephen David. Si Wesley Go ay nasasangkot din sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. May warrant of arrest na ring inilabas ang Senado laban dito matapos hindi dumalo sa mga pagdinig sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon sa kanya. Sir, si Wesley, kailan niyo po huling nakausap? Kahapon. Anong pinag-usapan niyo? Well, lawyer-client privilege yan eh. Pero gusto rin niya sumuko. Detail, hindi ko masasabi. Hataw Balita ngayon. Arestado ang dalawang hinihinalang Chinese citizen sa kasong human trafficking sa isinagawang raid sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Subic Freeport Zone. Nasagip sa nasabing operasyon ang 18 Chinese na biktima habang nakuha ang mga computer, cellphone at wallet mula sa lugar. Nasa kustudiya na ng CIDG sa Camp Crame ang mga suspect at mga nasagip na foreign national at naharap sa mga kaso ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Kanilang operation po ay base po yan sa mga search warrant po for human trafficking po at yung violation po ng Cyber Crime Act po. Sa mga previous pong operation po natin doon sa mga illegal POGO po ay may mga na-recover din po tayo dito na mga ganito pong klase na possibly ay ginagamit po sa mga pang-torture po. Hataw Balita ngayon. Walang bisa ng Court of Appeals ng Cagayan de Oro 22nd Division ang inilabas na temporary protection order na inisyu ng Davao Regional Trial Court Branch 15. Ito ay kaugnay sa isinasagawang operasyon ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pinagtibay ng Court of Appeals ang apela ng PNP na parte ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban kina Apollo Kibuloy at 4 na co-accused ang pagsasagawa ng operasyon. The court finds that the public respondent, RTC Branch 15, I stand corrected, Branch 15 po, RTC Branch 15 Davao City has acted without authority in taking cognizance of the amparo case. It follows that the issuance of the temporary protection order has no basis.
Hataw Balita ngayon. Formal nang nanumpa si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang Executive Vice President ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na pinamumunuan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Mayor Baste ay bahagi ng hugpong ng pagbabago na partido ni Vice President Sara Duterte kasama ang nakatatandang kapatid na si Davao City o Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Nauna nang sinabi ng pangalawang Pangulo na naghahanda na ang kanyang mga kapatid at kanyang ama para sa senatorial election sa susunod na taon. Hataw Balita ngayon. Pinatawan ng 6-month preventive suspension ng Ombudsman si Energy Regulatory Commission Chairperson Mona Lisa Di Malanta. Ang suspensyon ay nagmula sa reklamong isinampa ng National Association of Electricity Consumers for Reforms Incorporated sa Ombudsman dahil sa umano'y hindi pag-aksyon ng nasabing opisyal sa mga petisyon at reklamong inihahain ng samahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, matibay ang ebidensyang sangkot si Di Malanta sa grave misconduct, grave abuse of authority at gross neglect of duty. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Di Malanta bilang ERC Chairperson noong 2022 kapalit ni Agnes De Banadera na nagretiro na ng kaparehong taon. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa Democratic Republic of Congo ang 99,000 doses ng Mpox vaccine na donasyon ng European Union. Bukas araw ng Sabado, September 7, inaasahan naman ang pagdating pa ng pangalawang batch ng bakuna na inaasahang makatutulong para masugpo ang Mpox outbreak sa bansa. Ang Democratic Republic of Congo ang naging sentro ng outbreak ng Mpox na mabilis kumalat sa mga katabing bansa, bunsod na rin ng kawalan ng bakuna na siyang nagpapalala sa sakit. Hataw Balita ngayon. Patuloy naman na nakararanas ng malalakas at pabugso-bugsong pag-ulan ang ilang lugar sa bansa dahil sa southwest monsoon o habagat. Bunsod nito, ilang mga lokal na pamahalaan ang pinili pa ring magdeklara ng suspension ng klase. Walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ang ilang lungsod sa Metro Manila. Kabilang na ang Marikina City, Muntinlupa City at Malabon City. Sa Bulacan naman, kansilado pa rin ang pasok sa Angat, Balagtas, Bukawe, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Norsagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Rafael, Santa Maria at San Miguel. Gayon din sa buong lalawigan ng Cavite, Cervantes, Ilocos Sur, Hermosa, Bataan, Nasugbu, Batangas, Looc Occidental, Mindoro at Mamburao Occidental, Mindoro. Sa Nueva Ecija naman ay no classes na rin ang Cabiao, Licab, Talavera at Talugtog na no face-to-face classes. Sa Pampanga naman, wala pa ring klase ang mga paaralan sa Bacolod, Candaba, Guagua, Mabalacat, San Fernando, San Luis at San Simon. Kanselado na rin ang klase sa mga bayan ng Pangasinan gaya ng Aguilar, Anda, Alcala, Asingan, Balungaw, Bani, no face-to-face classes din. Basista, no face-to-face classes. Bautista, Bayambang, no face-to-face classes. Binmaley, Bolinao, no face-to-face classes. Bugalyon, Burgos, Calasiao, Dasol, Dagupan City, Infanta, Labrador, Lingayen, Mabini, Malasiki, Manawag, Mangaldan, Mapandan, Natividad, Poso Rubio, Rosales, San Carlos, San Fabian, San Jacinto, San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Barbara, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Umingan, Urbistondo, Urdaneta at Villasis. Sa Rizal naman ay walang pasok sa
Halahala, Rodriguez at San Mateo. Wala ring pasok sa Tarlac ang mga bayan ng Anao, Bamban, Concepcion, La Paz, Moncada, Paniqui, San Manuel, no face-to-face classes, Santa Ignacia, Tarlac City. Sa Zambales naman ay wala pa ring pasok sa Botolan, Candelaria, Iba, Masinloc, Palawig at Subic. Samantala, preschool up to grade 12 naman ang walang pasok sa Binalonan, Pangasinan at Capas, Tarlac. Umabot na sa 17,263 pamilya sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ang naapektuhan ng mga pagbaha bunsod ng patuloy na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Enteng. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasa pangangalaga ngayon ng Cabanatuan City Social Welfare and Development Office o CSWD ang nasa 679 na pamilya na nasa iba't ibang evacuation center ng lungsod na apektado ng pagbaha dulot ng bagyong Enteng. Ayon sa pamunuan ng CSWDO, mula sa 89 na barangay ng lungsod, 26 na barangay na ang apektado na may 16,584 na pamilya. Subalit karamihan niya sa mga apektado ay hindi nagsilika sa kanilang tahanan kahit nalubog na sa tubig baha ang kanilang tahanan. I-practice na po natin ang preemptive evacuation. Huwag na po natin hintayin na lubugin po yung mga bahay po ninyo or bumaha muna bago magpa-rescue sa ating CDRRMO kasi may time po na kapag talagang sobrang lakas na po or sobrang taas na po ng tubig sa mga areas po ninyo, baka mahirapan na din po silang mag-rescue sa inyo. And sana po sumunod din po tayo sa mga ordinansa po ng ating city, ng Cabanatuan City, lalo na po sa sa basura po natin. Kasi ito po yung pinakamalaking cause kung bakit po nagkakaroon ng malawakang baha kahit saan naman po sa ating bansa. Tiniyak ng CSWDO na sapat naman ang kanilang ibibigay na serbisyo sa mga evacuee mula sa pangangailangan sa pagkain, tubig, gamot, nurse at doktor. Samantala, higit 24 na ektaryang sakahan naman ng assorted high-value crops ang napinsala ng walang tigil na buhos ng ulan mula sa 11 barangay ng lungsod na sinasakan ng 69 na vegetable farmer. Doon sa palay, naapektuhan na masyado yung mga bagong tanim. Itong gawing norte natin, mga 6 o 8 barangay. Talaga affected yung malapit ng panihin kasi yun, may bunga na. Kapag nabasa ng ulan, bibigat, posibleng maglalat. Patuloy naman ang sinasagawang monitoring ng ahensya sa mga napinsalang bukirin upang maihanda ang mga kaukulang ayuda para sa mga naapektuhang magsasaka ng lungsod. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Personal na sumuko ang isang lalaki na itinuturo na kasama sa pagpatay sa isang pasyente sa loob ng ospital sa Dasmariñas City, Cavite. Ngunit itinanggi nito na hindi siya kasama sa naturang pagpatay. Pero ayon naman sa Dasmariñas City Police, may dati na itong kaso kung saan pinagtangkaan na rin umano ang biktima. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon. Umarap bandang alas 9 ng umaga kahapon, September 5, sa alkalde ng Dasmariñas City, Cavite, si Romuel Santiago, isa sa itinuturong sospek sa nangyaring pagpatay kay alias Chati, na pasyente sa loob ng emergency room ng pagamutan ng Dasmariñas City noong August 28. Ayon kay Romuel, hindi siya kasama sa nangyaring krimen dahil nasa trabaho siya sa Bataan noong mangyari ang insidente sa babaeng police asset. May kopya po kami na CCTV na pinagtatrabaho ko, nandun po ako. Sa Bataan po yan, Orani po. August 28 ng alas 7. Iba po yung tattoo niyo po, sa kaliwa po yun. Tattoo ko po nasa kanan. Pinakita naman po sa akin ng mga pulis eh. Ayon kay Dasmariñas City Mayor Jenny Barsaga, ito ay galing sa sinumpaang salaysay ng isa pang suspect na nauna nang naaresto ng mga otoridad. So anyway, karapat naman yan na ganyan. Pero kasi yung ating unang nahuling buong buo yung kwento niya. Kasi yung CCTV namin, ay official yun. Wala kaming dahilan para baguhin yung CCTV namin. Naka-record yun. Kaya doon naging basihan ng ating PNP
para malaman kung sino yung mga suspect doon sa pagpatay. At dahil may dati ng kaso ang sumukong sospek, sinilbihan na rin ito ng warrant of arrest ng PNP. Ayon sa Dasmariñas City Police, dati na rin pinagtangkaan ng sospek ang biktima ngunit nakaligtas ito. Nung biktima po, andun po sa kanyang salaysay sa affidavit of complaint niya nung unang kaso po, ng insidente. In-identify siya ng victim, kasama siya sa nag-attempt. Kaya nalabasan siya ng warrant of arrest, kasama siya sa complaint ng biktima nung buhay Siya pa po. talaga yung tinuturo kasi nakita siya ng biktima na siya yung gumawa ng pagbaril sa kanya. Bunsod naman ang nangyaring insidente, inatasan na rin ng lokal na pamahalaan na magkaroon ng paghihigpit sa mga pumapasok na pasyente. Sa ngayon, hawak na ng Dasmariñas City Police ang sumukong sospek na maharap sa reklamong murder at attempted murder. Patuloy pa rin ang pulisya sa pagtugis sa isa pang sospek sa pamamaril. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Malaki ang posibilidad na umapaw na ng tuluyan ang mga palaisdaan sa Bulacan at Pampanga kung hindi pa rin titigil ang ulang habagat. Anila, wala na silang magagawa kung malulubog ang kanilang mga palaisdaan dahil sa pag-apaw ng Pampanga River at mga kalapit na dam. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Kanya-kanyang diskarte ang mga fish pond owners sa Bulacan para maisalba ang kanilang mga alagang isda dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula pa nang tumama ang bagyong Enteng at ngayon ay ang epekto ng habagat. Umapaw na ang tubig sa kanilang palaisdaan. Sa takot na makawala ang kanilang mga isda, ang ilan ay naglagay na ng net o lambat na pangharang. Ang iba naman nag-early harvest na para kahit papaano ay kumita pa rin. Ay, narvest mo ng maaga kasi delikado eh, mataas ang high tide. Nasabay pa ng ulan. Sayang naman, makakawala pa. Narvest na ng maaga para may benta na. Kasi nga, lumalaki tubig yun. Araw-araw lumalaki. Kaysa masayang. Kailangan na po kasing i-harvest dahil nga po patuloy yung pag-ulan, baka po umapaw, matapon pa po sa ilog. Kaya po, hina-harvest na po nila. Malalaki na din po kasi yung isda. Itong nasa likod ko ay palaisdaan na lumubog na dahil sa lakas ng pag-ulan. Dahil tabing daan, maraming mga residente dito ang namimingwit at magbabaka sakaling makahuli ng natitirang isda na pinapayagan naman ng may-ari. Sa mga huli ko, maski umuulan, titaga kami, maski malilit. Kasi kailangan ng mga alaga sa tao, pwede rin. Pang-Shanghai, sinasanghay namin ito. Nakahuli ko, kaya lalito. Umapa po yung palaisdaan tapos wala pang trabaho, laging umuulan. Kaya sinamantala po namin dito kasi sayang po rin yung pambili ng ulam. Dito na lang mamimingwit, libre na ulam. Nag-deliver po ako yelo, ice cube, walang bibili. Kaya namimingwit na lang kami dito. Samantala, ilang pilapil din ang nasira sa barangay Sapang Bayan sa bayan ng Masantol, Pampanga. Anila, bukod sa ulan, ay malaking ambag sa baha ang pag-apaw ng Pampanga River at ang ibinawas na tubig sa pagpapakawala ng tubig ng Ipo at Bustos Dam. Kung magtutuloy-tuloy pa nila ang ulan, ay tuluyan ng masisira ang kanilang kabuhayan at malaking halaga ang tiyak na malulugi sa kanila. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Dumating na ngayong araw sa Pilipinas si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kasunod ito ng kanyang pagkakaaresto sa Tangerang, Indonesia. Mula sa Camp Crame sa Quezon City, si Ryan Lacanlale, humahataw live. Hataw Balita Ngayon. Go ahead, Ryan. Amigo, naibalik na nga sa bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ngayong araw, September 6, 1:10 ng madaling araw nang lumapag ang chartered plane RPC 6188 sa isang private hangar sa Pasay City mula Tangerang, Indonesia. Sinundo si Go ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos at Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil. Pagdating sa private hangar, agad na dinala sa holding area si Go.
at isinailalim sa CIQS o Customs, Immigration, Quarantine and Security o tinignan ang kaniyang mga dokumento at saka dumaan sa medical check-up. Pagkatapos ay isinailalim ito sa regular procedure ng PNP para sa warrant of arrest gaya ng booking at mugshot. Sa eroplano palang amigo ay inihain na ang arrest warrant sa kanya na in-issue ng Regional Trial Court Third Judicial Region Branch 109, Capas Tarlac, para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang Capas Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. Yung ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa aeroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala, maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Pagkatapos iniharap si Go sa media, subalit dahil walang ang kanyang abogado, tumangging sumagot si Go sa ibang tanong sa kaniya. Pero nilinaw nito ang picture na kumakalat kung saan makikitang masaya itong nagpa-picture kay Secretary Abalos at PNP Chief Marbil. Aniya, masaya lang ito pagkatapos idulog ang kanyang death threat. Kino-confirm po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat. Ipinaliwanag naman ni Secretary Abalos ang biglaan nilang pagpunta sa Indonesia para magbakasakaling kunin si Go. Aniya, binigyan lamang sila ng Indonesian government ng hanggang Biyernes ng 1:00 ng madaling araw para kunin si Go dahil kung hindi ay papipilitan silang pakawalan ito dahil wala silang sapat na batayan para i-detain ng matalagal si Go. Aniya, dahil mayroong police-to-police memorandum of understanding ang Indonesia at Pilipinas, kaya nahuli si Go, maging si Sheila Go at Cassandra Leong. Pasado 3:00 ng madaling araw nang madala na si Go dito sa detention facility ng PNP sa Camp Crame. Yan muna ang latest mula dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, amigo. Maraming salamat, Ryan Dakalnale, nag-uulat ng live mula sa Camp Crame. Naharap sa bagong hamon si Canadian Prime Minister Justin Trudeau matapos bawiin ng New Democratic Party o NDP ang suporta nito. Inaasahan na magiging dagdag na hirap ang naturang pangyayari sa paghahanap niya ng bagong kaalyado upang makapamahala. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon! Binawi ng New Democratic Party o NDP sa pamumuno ni Jagmeet Singh ang automatic support nito para sa minority liberal government ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na nagpapakumplika sa pagpapasa ng kanyang mga panukalang batas. Tinanggihan ni Trudeau ang usapin ng early elections at sinabing nakatuon siya sa paghahatid ng social programs para sa mga mamamayan ng Canada. Ngayon, umaasa siya sa iba pang mga opposition lawmakers upang makaligtas sa mga confidence vote sa parlamento kung saan ipinakita ng mga poll na maaaring matalo siya kung gaganapin ang halalan ngayon. Kinakailangan ng halalan bago mag-October 2025, ngunit umaasa si Trudeau na may iwasan ito hanggang sa susunod na taglagas. Bunsod ang pag-aalis ng suporta ng NDP ng frustration sa mataas na presyo ng mga bilihin at ang nakikitang pagpapabor ni Trudeau sa mga korporasyon. Inihayag ni Singh ang kanyang layunin na tumakbo bilang Prime Minister sa susunod na halalan. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Nagtagumpay ang kampanya ni dating United States President Donald Trump at ang kanyang partido na makalikom ng $130 million o 7.2 billion pesos noong Agosto. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacilla. Hataw Balita ngayon!
Naabot ni Republican presidential nominee Donald Trump at ng kanyang partido ang kanilang kampanya na makalikom ng $130 million o 7.2 billion pesos noong Agosto. Bahagyang mas mababa ito kumpara sa Hulyo kung kailan nakalikom sila ng $138.7 million o 7.7 billion pesos. Ito ang buwan kung kailan nakaligtas ang former president sa isang attempted assassination. Sa katapusan ng Hulyo, umabot ang cash on hand ng kampanya ni Trump sa $327 million o 18.3 billion pesos. Samantala, nakalikom naman ang kampanya ng Democratic presidential bet na si US Vice President Kamala Harris ng mas maraming pondo kaysa kay Trump noong Hulyo, ngunit hindi pa nailalabas ang mga figure para sa Agosto. Parehong nagpapalabas ng mga patalastas sa telebisyon sa mga battleground states ang dalawang panig. Noong nakaraang buwan, sinabi ng kampanya ni Harris na nakalikom sila ng $310 million o 17.3 billion pesos. Christy Rosacilla, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Muling iginit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang mga pwersa ng Israel ay mananatili sa Philadelphia Corridor na isang mahalagang lugar sa Timog Gaza sa kahabaan ng hangganan ng Egypt. Ito ang humahataw na balita ni Gerard Moral. Hataw Balita ngayon! Ipinahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagiging bukas sa pagsasaalang-alang ng mga alternatibo sa pagkakaroon ng mga tropang Israeli sa kahabaan ng hangganan ng Gaza, Egypt bilang bahagi ng isang potensyal na permanenteng tigil putukan, ngunit sa kasalukuyan ay hindi ito nakikitang nangyayari. Binigyang diin nito na kailangan ng mga tropang Israeli sa buffer zone upang maiwasan ang pagpupuslit ng mga armas at mga potensyal na hostage ng Israeli sa hangganan. Ipinahayag naman ng Hamas ang kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ni Netanyahu na huwag umatras mula sa koridor ng Philadelphia dahil isa umano itong pagtatangka na hadlangan ang kasunduan sa tigil putukan at nananawagan ng panggigipit sa Israel. Habang nagpapahiwatig ng flexibility si Netanyahu sa pagkakaroon ng mga puwersang Israeli, binigyang din nito ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga tropa sa lugar para sa seguridad ng Israel bilang isang red line na hindi maaaring tawirin. Lumabas sa mga ulat ang hindi pagkakasundo sa pagitan ni Netanyahu at ng kanyang mga security chief tungkol sa presensya ng militar sa border, kung saan ang pag-abot sa isang kasunduan sa unang yugto ng isang potensyal na tigil putukan ay nagpapatunay na mahirap at may maraming hindi nalutas na mga issue. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Isang matinding heat wave ang nararanasan sa US West kung saan naitala sa California, Nevada at Arizona ang ilan sa pinakamataas na temperatura ngayong tag-init. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon! Abby, paano nakikibaka mga residente sa matinding init na ito? James, ilang linggo na lang bago magsimula ang fall season, kasalukuyang nakararanas pa rin ang US West na mapanganib na heatwave at inaasahang aabot sa record high sa mga temperatura sa California, Nevada at Arizona. Naglabas ang National Weather Service na excessive heat warnings kung saan inaasahang aabot sa halos 100 degrees Fahrenheit o 37.7 degrees Celsius ang temperatura sa Los Angeles at lalampas ng 100 degrees Fahrenheit o 43.3 degrees Celsius sa mga desyertong lungsod tulad ng Palm Springs. Tinatayang mararanasan ang peak ng heatwave sa Huwebes at Biyernes US time. Nagdulot din ng matinding temperatura ng pag-aalala tungkol sa mga wildfire dahil nagbibigay ang tuyong kondisyon at malakas na hangin ng mataas na peligro para sa mga sunog. Babala ng mga sayentipiko, nagpaparami at nagpapalakas sa mga heatwave ang climate change. Balik sa iyo, James.
Yes, Abby, kahit dito sa may banda ng East Coast, medyo scorching pa rin yung init kahit patapos na ang summer. Pero dyan sa West, ano ba ang mga hakbang na ginagawa upang masiguro naman ang kaligtasan at gaano katagal aasahan ang naturang tag-init? James, ilan sa mga hakbang na ginagawa ng mga opisyal sa West US ay ang pag-set up ng mga cooling centers at inaasahan na magiging above normal ang temperatura hanggang early September. James? Yon, sige, maraming salamat sa iyo, Abby Valdez, live mula sa Texas, USA. Hataw Balita ngayon! Hinihinala ng bansang South Korea na nagpadalang muli ang North Korea ng lobong may daladalang basura. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon! Inihayag ng South Korea na may nadetect silang mga bagay na hinihinalang mga lobo na may daladalang mga basura at pinaniniwalaan nilang ito ay muling galing sa North Korea. Posible umanong bahagi ito ng kasalukuyang Cold War-style psychological warfare na nangyayari sa pagitan ng dalawang bansa. Nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa umano sa mga aktivistang sibilyan ng South Korea na nagpapalipad ng mga propaganda leaflet na naglalaman ng mga impormasyon laban sa Pyongyang. Kilala ang North Korea sa pagiging sensitibo sa kritisismo mula sa labas ng bansa, lalo na kung tungkol sa pamumuno ni Kim Jong-un. Sa mga nakalipas na linggo, nagpalipad naman ng North Korea ng libu-libong lobo patungong South Korea upang magtapon ng basura tulad ng upos ng sigarilyo, papel at pira-pirasong tela. Sa pagitan ng aksyon ng dalawang bansa na tila mula sa Cold War ay lalong nagpapaigting ng tensyon. Pinalala rin ito ng ambisyon ng North Korea na bumuo ng sariling sandatang nuklear, habang patuloy naman ang paglawak ng pinagsamang pagsasanay ng militar ng South Korea at Estados Unidos. Noong Miyerkules, naglabas ng text alert ang Seoul Metropolitan Government ng South Korea upang ipaalam na may mga nakitang mga bagay na maaari mga lobo mula sa North Korea. Nagbigay sila ng babala sa mga mamamayan nito na manatili sa loob ng kani-kanilang tahanan at mag-ingat sa mga bagay na maaaring mahulog mula sa langit. Nagpahayag ang Joint Chief of Staff ng South Korea na base sa direksyon ng hangin ay maaaring mapunta ang mga nasabing lobo sa hilagang bahagi ng Gyeonggi Province na malapit sa Seoul. Hinihikayat nila ang mga mamamayan nito na agarang i-report sa mga kinauukulan, katulad ng pulisya o militar kung may matagpo ang nahulog na lobo. At kung maaari ay huwag nila itong hawakan para sa kanilang kaligtasan. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Bago po tayo magtungo sa ating weather forecast, meron pa rin tayong update regarding po sa mga potensyal na weather disturbance or bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 2 linggo. Simula po bukas hanggang early next week, Monday, possible po ang pamumuo pa rin ng low pressure area dito po sa may northeastern boundary po ng ating Area of Responsibility. Dito at saka po dito sa may far east of Mindanao, sa may southeast of Guam, sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. This weather disturbance po na nasa loob ng ating PAR, posibleng mabuo bilang isang mahinang bagyo simula po sa Lunes hanggang sa Miyerkules. Pero kung makikita po natin sa ating latest track, ay hindi naman po ito magla-landfall, subalit may possible enhancement ng habagat dito sa may northern and central Luzon by early next week. Habang nasa malayong parte naman ng ating bansa ay wala namang direktang epekto pa sa ating bansa habang kumikilos pa northwest dito sa may Philippine Sea. Samantala po, simula po sa Thursday hanggang sa next weekend ay possible na pumasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility, yung ikalawang weather disturbance dito sa may parteng silangan po ng Luzon. At kikilos pa rin ito west-northwest at kung mapapansin pa rin po nila, mababa pa rin po ang chance na ito yung magla-landfall. Subalit knowing na yung mga bagyo po na napupunta po dito sa may northern Philippine Sea, nag-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa may western sections. So possible po na maging maulan hindi lang doon sa Monday and Tuesday, enhanced by the first tropical cyclone, kundi maging dito rin po sa ikalawang tropical cyclone pagsapit po ng later next week, that's Friday hanggang sa next weekend na po.
Pwede pa rin po magbago yung ating mga scenarios regarding these two weather disturbances, kaya patuloy po magantabay sa ating mga updates. Para naman po sa taya ng panahon ngayong araw, magpapatuloy pa rin po ang habagat or southwest monsoon, bagamat gradual na itong humihina, knowing na papalayo na po itong si Super Typhoon Yagi na dating si Bagyong Enteng, nasa higit 800 kilometers na po sa west ng Ilocos Norte, patungo po ng southern China. So meron pa rin minsang malalakas na ulan, lalo na po sa may areas ng Central Luzon and Northern Luzon, habang patuloy pa rin natin minomonitor yung low pressure area dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility northeast of Luzon, pero wala naman itong inaasahang threat at hindi rin po inaasahan na magiging bagyo sa mga susunod na araw. Yung cloud clusters pa rin dito sa may Northern Luzon ang patuloy nating binabantayan for possible formation as a tropical cyclone. At dahil po sa habagat, meron pa rin tayong epekto ng gale warning or matataas na alon sa western seaboards po ng Luzon, kabilang na dyan ang western Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, western Pangasinan, Zambales, Bataan, western coast of Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island, hanggang dito sa may Calamian and Calayan Island sa West Philippine Sea, asahan pa rin yung hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag po na taas ng mga pag-alon na siyang delikado sa small sea vessels. Maring mawala po yung gale warning bukas pa ng hapon, habang sa natitirang bahagi pa rin ng ating bansa mananatiling banayad hanggang katamtaman ng taas ng mga pag-alon over the weekend. At para naman sa ating 3-day weather forecast, asahan po over the weekend ang pagbuti ng panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila at yung mga areas na inuulan, Zambales, Bataan, asahan na po yung pagsilip ng haring araw, habang magpapatuloy pa rin ang isolated rain showers or thunderstorms and generally fair weather conditions in most parts of Bicol Region, Visayas, and Mindanao. Pero nandyan din po yung possibility na over this weekend, yung low pressure area among these cloud clusters ay mabuo dito po sa may northeastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility, pero hindi pa ito inaasahan na magiging isang bagyo. At pagsapit po ng Lunes, that's September 9, possible yung slight enhancement na nung habagat or southwest monsoon. Magbabalik po muli ito dito sa may Northern Luzon and some parts of Central Luzon. Pagsapit po ng Lunes, once na mabuo as a low pressure area, tunti-tunti tumataas yung chance na magiging isang bagyo ito sa mga susunod po na araw. Asahan po yung mataas na chance ng ulan, scattered rains and thunderstorms pa lamang dito sa may Ilocos Region, Cordillera, Zambales, and Bataan pagsapit po ng Lunes, pero pagsapit ng Tuesday, possible na mas maraming lugar pa sa may Northern, Central Luzon, Metro Manila, and even parts of Calabarzon and Mimaropa magkakaroon ng mga pag-ulan, so lagi mag-antabay sa ating mga updates. Sunrise pa rin natin is 5:44 in the morning and sunset 6:04 ng gabi mamaya. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nakasabat ng nasa 6.8 million pesos na halaga ng illegal na droga ang Philippine Drug Enforcement Agency matapos ang isinagawang drug buy bust operation sa Parañaque City at Imus City, Cavite. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita ngayon! Bandang alas 11 ng umaga nitong Martes, September 3, na magsagawa ng drug buy bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa parking lot ng isang mall sa Barangay Don Bosco, Parañaque City. Isang sospek ang naaresto sa naturang operasyon. Nakuha sa sospek ang nasa 500 grams ang ininalang shabu na may tinatayang halaga ng 3.4 million pesos. Samantala, isa pang drug buy bust operation ang isinagawa ng PDEA sa Barangay Pasong Buaya, Imus City, Cavite. Arestado sa operasyon ng isang lalaki na isang unang tricycle driver. Nakuha sa sospek ang nasa 500 grams ng umanay shabu na may estimated street value na 3.4 million pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga naarestong sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Naglunsad ang Department of Migrant Workers 4A o DMW ng isang masusing kampanya na naglalayong masugpo ang online scams at illegal recruitment para maprotektahan ang mga overseas Filipino workers o OFW.
Si Lynette Bahe, humahataw! Hataw Balita ngayon! Inihayag ni Regional Director Karen Kilaw ng Department of Migrant Workers 4A ang kanilang bagong hakbang upang mas mapalakas ang kaalaman ng mga OFW sa mga panganib ng online scams. Sa ilalim ng kanilang programa, isinasama ang mga anti-scam sessions sa mga pre-employment seminar na nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. We encourage po na makapagkanda kami ng pre-employment orientation seminar para dun pa lang, kung sila ay nagnanais magtrabaho abroad, magkaroon na sila ng idea. Ano ba yung ina-expect nila pag sila ay magtatrabaho abroad? Bilang bahagi ng kanilang inisyatiba, tinalakay sa seminar ang mga estratehiya sa pagkilala sa mga kahina-hinalang aktibidad at kung paano makakukuha ng tulong kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Regional Director Karen Kilaw na ang lahat ng mga umalis ng bansa ay dumaraan sa pre-employment seminar upang maging handa sa mga hamon sa kanilang bagong trabaho. Pinagtibay din ang kanilang dedikasyon sa paglaban sa illegal na recruitment at human trafficking. Nakipagtulungan ng DMW4A sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang masubaybayan at imbestigahan ang mga mapaninlang na aktibidad. Intensive campaign natin sa anti-illegal recruitment at trafficking in persons campaign. Katulong po dyan ang iba't ibang ahensya para po maipatupad po ito. Ganun din po, meron kami mga convergence program with the LGUs po para katulong din po namin ang LGUs para po maipatupad yung campaign natin against illegal recruiters and traffickers. Bahagi ang mga nasabing hakbang ng mas malawak na layunin ng Department of Migrant Workers na magbigay ng proteksyon at suporta sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Lynette Bahe, humahataw sa balita ngayon. Isang malaking sunog ang sumira sa 20% ng National Forest sa Brasilia. Ayon sa mga otoridad, posibleng arson ang sanhi ng nasabing insidente. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon! Jenny, paano naharap ng mga bumbero ang sitwasyon sa sunog? Sherwin, patuloy na nakikipaglaban ng mga bumbero sa Brasilia sa isang malaking sunog na sumira sa 20% ng National Forest na isang mahalagang konserbasyon na nagbibigay ng 70% na tubig sa lungsod. Nagsimula umuna ang sunog sa panahon ng kasagsagan ng tagtuyot. Ayon kay Fabio Dos Santos Miranda, forest manager sa lugar, 3 sa 4 na sunog ay nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Sa ngayon, kinukumpirma pa kung arson ang sanhi ng sunog dahil may 3 individual na nakita umano sa lugar kung saan nagsimula ang sunog. Pinalala ang sitwasyon ng record na tagtuyot sa Amazon kung saan dumami ang mga sunog sa pinakamaraming bilang mula noong 2010 na pinalala pa ng climate change at ng El Nino weather pattern. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, Jenny, kamusta na yung sunog? Tuloy-tuloy pa rin ba? Sherwin, nagawa na ng mga bumbero na kontrolin ang 3 sa 4 na sunog, ngunit nananatiling mahirap ang sitwasyon dahil sa malakas na hangin. Sherwin, aabangan natin yung mga latest na update dito sa mga susunod na araw. Okay, maraming salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking urban forest sa mundo, ang Toronto Robins. Hataw Balita ngayon! Hataw Balita ngayon! Mga kababayan, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa gaganaping mass indoctrination ng MCGI. Magsisimula po ito sa September 9, Monday, 7 p.m. Philippine Time sa official MCGL or MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity po ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi.
At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 7, Talatang 10. Ang aking kalasag ay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid sa puso. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-6 sa buwan ng Setyembre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, September 6, 2024. Mula po dito sa Maryland, USA at bumabating have a blessed weekend. Ako po si James Bontuyan. At ako naman po si Marie Peñaranda mula dito sa Austin, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.